ang iba't ibang klase ng prayer. I just wanted to show you yung mga ilang examples na nakita ko sa internets. Sa Catholic, meron ding prayer for praise, asking for forgiveness, asking a favor, prayer of thanks. Pero sa kahit anong religion, ang common thread ay nagpe-pray ka to communicate with your God. Parang personal phone call with God. Meron ding intercessory prayer, yung ipagdadasal ka ng ibang tao. Parang pagkain daw kasi yan eh. Kumbaga, alam mo yung importansya ng pagkain pero hindi ka marunong magluto. Kaya kakain ka pa din, pero ipapaluto mo sa iba. Ganyan din daw yung prayer. Kumbaga, mag-donate ka na lang, sila na bahalang mag-pray para sa'yo. Parang express delivery service siguro para mas mabilis makarating kay Lord yung dasal mo. Ito na nga ang problema. Halimbawa, may dasal ka na request kay God, petitionary prayer. May divine plan na si God, diba? Lahat ng nangyari at mangyayari pa lang ay nakaayon sa plano ng Diyos. Paano kung ang request mo ay wala sa plano ni God? Halimbawa, dasal mo mag-champion yung favorite team mo or mawala. Paano kung wala sa plano ni God yun? Mag-a-adjust ba yung gumawa ng universe para sa'yo? Ang sagot ng ibang believers dyan ay ganito. Try natin intindihin ha. Yung divine plan daw ni God ay kasama ka. Kasi nga, special ka. Yeah. So kahit may plan na si God, ay dapat ka pa din mag-pray kasi kasama sa plan ni God na magpe-pray ka para dun. At ibibigay niya sa'yo kung nararapat para sa'yo. Okay, try natin ulit. Pag humiling ka at binigay sa'yo, it was meant to be according to God's plan through your prayer. Pag para sa'yo pala pero hindi ka nagdasal, naku sayang kasi kasalanan mo, hindi ka nagdasal eh. Pag nagdasal ka pero hindi binigay sa'yo, ibig sabihin, hindi yun para sa'yo. At may mas mabuting plano si God for you. Kaya relax ka lang. So, halimbawa, pag malapit ka na masagasaan ng tren at nagdasal ka at naligtas ka, ibig sabihin, kasama sa plan ni God na magdadasal ka at makakaligtas ka sa sagasa ng tren. Pero pag nagdasal ka at nasagasaan ka pa din ng tren, ibig sabihin, may mas better plan si God para sa'yo. Okay na. Okay na yun, huwag na kayong matanong. So tingnan naman natin yung findings ng science kung effective nga ba ang pagdadasal sa mangyayari sa buhay natin. Marami ng iba't ibang study ang ginawa about this. Isa sa mga pinakaunang study ay yung nung 1872, yung pinsan ni Charles Darwin na si Francis Galton. Kinumpara niya yung haba ng buhay ng members ng British royal family sa mga ordinaryong tao kasi every Sunday marami nagdadasal para sa kalusugan ng buhay ng royal family kumpara sa ordinaryong tao. Pero lumabas sa study niya na yung average lifespan ng members ng royal family ay walang difference sa ordinaryong tao. So, it appears dito na parang walang effect yung prayer ng maraming tao para doon sa royal family. Yung pinakamalaking study naman na ginawa about prayer ay galing sa mga schoolmates ko. Yung Harvard Prayer Study. Ang gusto nilang malaman dito ay kung gumagana ba yung intercessory prayer or yung dasal para sa ibang tao. At sinali nila dito yung mga pasyente sa Amerika na naoperahan sa puso. 1,802 patients in total. Hinati nila sa 3 grupo. Yung first group, yung pinagdasal nila at sinabihan nila yung mga pasyente na hindi sure kung ipagdadasal sila o hindi. So 50-50 yung alam nila. Yung second group, ito yung hindi nila pinagdasal at sinabihan din nila yung mga pasyente na hindi sure kung ipagdadasal sila o hindi. So 50-50 din yung alam nila. Yung third group, yung pinagdasal nila at the same time sinabihan nila yung mga pasyente na ipagdadasal sila. So sure yung mga pasyente at alam nila na ipagdadasal sila. At ang mga nagdasal para sa kanila ay mga Protestante at Catholic groups lang kasi yun lang yung available dun sa time na meron sila for that study. Para pantay-pantay, ang rule ay hanggang 30 seconds lang ang prayer kada tao, kada araw, for 2 weeks. Ang resulta, Group 1, 52% yung nagkaroon ng complications. Ito yung mga nakakuha ng prayer. Yung Group 2, 51% ang merong complications. Yung Group 3, 59% ang merong complications. Ito rin na yung nakakuha ng dasal. Yung mortality rate or death rate ay pare-pareho lang sa lahat ng grupo. Walang nakaangat. Actually, parang mas napasama pa ng konti yung grupo na pinagdasal nila at alam nung mga pasyente na ipagdadasal sila. Ang purpose ng study nito ay hindi para patunayan kung meron or walang God. Talagang gusto lang nila malaman kung may effect ang intercessory prayer. Nasa Diyos ang awa, nasa